Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 9, 2025. At ang oras ay 7:11 AM. Ayan. Nagpahid-pahid kasi ako ng ano ba? Ng paborito kong sinisinghot. Charot. Okay. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugoon at higit sa lahat ay wala kung sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at panglupa at sa apat na direksyon. Ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lupa, Sursulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one sea, mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikat ng araw at mabuhay, no? Ang nagmumula sa 12 tribes, nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga taong bahagi ng ating misyon. Okay, hindi ko na ito patatagalin pa. Tulog pa ang mga kurimaw, ang mga nag-interrupt sa atin. But anyway, okay lang yan. Okay. Para po sa vlog kagabi, ayan, meron na po kong gisharean doon sa iba po nating mga kapatid. Kayo na po bahala mag-share niyan. Okay. May mahalaga po akong i-anunsyo sa inyo. Okay. Alam nyo ba na ang mangyayari may malaking maraming nagtatanong kung tuloy ang eleksyon. Mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko, pinaninindigan ni Lidimin Canuto, walang eleksyon. Okay? Walang eleksyon. Bagkos, marami pa kasing pwedeng mangyayari, no? Kasi sa totoo lang, yung mga machine ng Comelec, I don't know, no? Kung I don't know, parang i-recap ko lang ba ito ba na hindi naman talaga totaling maayos. Kasi kung maayos, wala sanang mga issue regarding sa mga kapalpakan. Okay, mas lalong papalpak yan pagdating ng May 12. Kaya, ang saya-saya nito. But anyway, mga mahal kong kapatid, meron akong mahalagang ibabahagi sa inyo. Malaki ang pagbabago sa isang sikta ng simbahan, no? Malaki, napakalaki at patutupad na ang nakapropesiya na bibigyan ng kapahintulutan na maghari, no? Maghari ang kadiliman sa atin lahat. Ayan, ako lang ho nagsasabi, okay? Matutupad na dahil alam nyo, doon mas makilala kung sino talaga ang tunay na Antichrist. No? Kung sino talaga ang tunay na mga Antichrist. Katulad ng sinasabi ko, parang TikTok lang yan. No? Kung sino pa yung mahilig magbanal-banalan, sila pala ang hindi dapat tularan. Kaya, kuidaw kayo dahil hindi lang politika, sa larangan ng politika ang mas may malaking pagbabago, but also sa isang kapamunuan ng isang sikta ng simbahan. Okay? Iiral na ang kadiliman. Mas iiral, no, ang kadiliman, mga mahal kong kapatid. Kaya, puspusin ninyo ang inyong mga kaisipan, ng inyong mga puso ng aral ng Panginoon. Okay? Kung ano ba talaga ang nais ng Diyos sa atin. Kasi alam ninyo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Nakalagay kasi yan sa propesiya. So, mangyari na ang sinasabi na pahihintulutan sila, yung kadiliman ay maghahari. Ngunit, subalit, datapwat, ito na. Ito ay panandalian lamang. Na feeling nila ay napakataas na nila, no? Nalala ko yung isang kandidato namin dito, no? Pangalanan na natin siya, no? Kaya ngayon, ewan ko na lang kung ano magiging kapalaran niya sa larangan ng politika. Dahil gising na ang mga tao dito sa Jensen. Hindi na uobray magpahaliluya, praise the Lord siya. Dahil sa mga sariling gawa nila, nagre-resulta ang kanilang mga mapagkunwari at mga mapangimbabaw. Kaya, gamitin mo na ang lahat ng even your single centavos. Tingnan ko lang kung at this time lulusot ka pa. Anyway, mga mahal kong kapatid, no? Sa lahat po, ako po ay
Katulad ng sinasabi ko kagabi, based on our monitoring. Okay? Marami din ang tumatakbo ngayon sa iba't ibang mga posisyon na pinagtatakbuhan nila na ito po ay nasa ilalim sila or may sumusuporta sa kanila na mga taga-ibang bansa. So anong magiging effect nito sa atin kung sila ang mananalo? Siyempre magiging tuta sila, no? If ever na may mga gusto silang gagawin dito sa atin, ang nangyayari tawag nito, ang nangyayari is maging sunod-sunuran sila. So walang kwenta ang batas na ginagawa natin dito. Bakit? Nakokontrol sila ng ibang bansa. Yan po ang kasalukuyang nangyayari sa atin ngayon. Kaya if ever, no, itong May 12, kung ipagpilitan ng COMELEC, o mga taga-COMELEC, makinig kayo ha, alam nyo may kasabihan, kung ano daw ginawa ninyo sa kapwa niyo, yun din ang gagawin sa inyo. Ang ginawa ninyo kay Duterte, our former president, is tawag nito, surprise yun. Matagal ko na bang sinasabi na may surprise. Yun na yun. O ngayon, mga taga-COMELEC ha, kwidaw lang kayo. Alam niyo kung bakit? Ang dating kasi is ganito yun Nagpapasilaw kasi kayo sa mga pera. Hindi nyo alam na yung mga pera na yan ay bitag yan para din sa inyo yan, para sa inyong mga kapahamakan. Kaya taga-COMELEC, pag pumalpak kayo itong Lunes, kaya mabuti pa maaga pa lang magdeklara na kayo na walang eleksyon. Ha? Mamili kayo. Ang magdeklara kayo na walang eleksyon at mas mabuti pang parang awa nyo na, malaki ang may ambag ninyo to save, no, sa ating bansa, ang magdeklara kayo ng maagang walang eleksyon. Sabihin ninyo ang totoo kung bakit, no? Kaysa naman, COMELEC ha, yung mga tumanggap dyan ng mga suhol, yung pala, bitag lang pala sa inyo yan. Kaya nga sabi ko, oras na magkaroon ng kaguluhan at kapalpakan itong Lunes, dahil sinisigurado ko may palpak talaga dyan, baka magulat kayo na hindi mga kapulisan ng ating bansa ang dadampot sa inyo, kung hindi mga otoridad ng ibang bansa. Paano ito nangyari? I-take note nyo yan, mga viewers ha. I-take note nyo yung sinasabi ko. Ay, Diyos ko talaga. Ay, system is real. Nako talaga lang. Ay, nako. Uulitin ko, sana na-gets ninyo, no? So, COMELEC, much better na, much better kung talagang iniisip ninyo, kung talagang mahalin yung ating bayan, isipin nyo na lang ang kinabukasan ng inyong mga kaapu-apuhan. Dahil sa gagawin ninyo na hindi pagsabi ng katotohanan, baka iniisip ninyo na porket may pera kayo, safe na kayo. Hindi. Dahil kinabukasan ng inyong mga kaapu-apuhan ang inilagay ninyo sa alanganin. Kaya much better, no, na magdeklara kayo na walang eleksyon. Sabihin ninyo ang totoo, kaysa naman dumating pa yung punto na sinasabi ko na itong Lunes, naku talaga lang, no? So ang mangyayari, Pilipino, kapwa Pilipino ngayon, no, magpapatayan dahil lang sa bagay na yan. But the fact, no, yung mga bulag na hindi talaga nakita ang buong katotohanan, merong mga taga-ibang lahi na tayo lang din ang pinag-aaway-away, pinagsasabong-sabong, no, para makapag-penetrate sila dito sa atin. Okay? Hay, ambot sa inyo, no? So, para sa akin, katulad ng sinasabi ko, negative turns to positive. Malaki din impact nito, no? Itong kaguluhan na ito na magaganap. Why? Pabor ito, no? Pabor din ito sa sumusulong ng tunay na pagbabago. Okay? Kasi sa ngayon, marami na ang mga eleksyon ko, no? Ang lumipas, pagbabago. Wala rin nagbago sa kanilang mga pangako. Puro pagbabago, pero ang nangyari nga hindi nga pagbabago kundi panggagago, no, sa atin lahat. Okay?
But anyway, please lang sa mga magre-recommenda, no? Sa magre-recommenda dyan, bagamat sinabi natin na walang eleksyon, itong ginagawa natin is advance for, kumbaga sa isang commercial ng sabon is advance safeguard, no? Na if ever man ay naka-advance defense na tayo sa ating mga sarili, okay? At doon makikita how come na nagagawa yan. Kaya nga sabi ko dito sa lahat ng mga kapatid, pag dumating yung punto na yan at ma-question kayo, ituro nyo na lang ako na kumisala rin. At handa naman akong humarap sa kanila. At kaya kong i-explain. Pero ngunit, subalit na tapat, gusto ko pag mag-explain ako, nakaganito din ba naka-FB Live? No? Naka-FB Live ba? How come na nagawa ni Lidimin yan? No? So, katulad ng sinasabi ko, sa ayaw at sa tanggapin ninyo, I'm so sorry sa inyo, sa ayaw at sa tanggapin ninyo, hindi po authority ang mayroon sa akin. As what I have said, hindi po authority ang mayroon sa akin, bagkos isang pambihirang ipinamana siya, no? Ipinamana. So, napakaliwanag, no? Kaya yan ang hindi matanggap ng karamihan. Actually ho, kung sino ho ang umaharang dyan sa Central Bank, mga oligarchs. Ayan, ipagpaumanhin ninyo dahil marami na naman ang tumatawag sa akin. Okay? Uulitin ko ha, sana nag-gets ninyo ang point ko, ang mensahe ko. Sa pagkakataon na ito, mas iiral talaga na ang kadiliman ang maghahari sa atin lahat. Sasabihin niya namang demonya talaga yan si Lidimin na yan. Kayo ba makahusga kayo sa akin? Alin ba yung mas demonya? Yung magsabi ng totoo? O yung papaniwalain kayo ng mga bagay na para lang makuha kong atensyon ninyo ay puro mga matatamis, magagandang bagay ang aking sasabihin? O yung nagsasabi? No, I'm so sorry ha, pero sample lang ito. Katulad niyan. Sasabihin noon pa man naman di ba? Sinabi ko naman sa inyo, sasabihin Illuminati is very very bad. Ngayon ang sabi ko, I am also an Illuminati, no? So ibig sabihin pag sinabing Illuminati puro na bad. Alam nyo, walang nilalang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng masama. Ang nagpapakasama lang ay ang tao. Kaya Illuminati ka man or ano, it's your choice kung magpakasama ka o magpakabuti. Kasi sinabi ko lang Illuminati. Bakit si Dr. Jose Rizal? No? Hindi ba siya may tuturing na Illuminati? Member pa nga siya ng Mason. Ano ba yung Mason? Mga Illuminati. Magpakatotoo nga tayo. Kasi ang hirap sa tao, no? Sa 10 daliri, kung mayroon man silang kapintasan na nakikita ng isang daliri, yung 9 na daliri na mabubuti ay hindi nyo na tinitinan, kundi puro nakamalian ng kapwa ninyo. Akala nyo naman napaka-perfect ninyo. No? So, sino kaya ang lahat na yata, no? Jablo ako. Kung ano-ano, sinasabi kong totoo, jablo pa rin. Ay, nako. Hindi ba pwedeng bigyan nyo naman ako ng konting konsolasyon? The fallen angel. Isang anghel na nagkasala sa langit at pagdating dito sa lupa ay pinagsisihan ang lahat ng bagay. Natawa si Sis Karen. Kasi alam nyo, masyado kayong mapanghusga, mga dudong, mga inday. Nagsasabi na nga ng taong totoo, kayo talaga. Kasi ang tao, ang gusto nila, puro magagandang bagay, puro mga pagpupuri ang nais nilang marinig. Okay? Naalala ko yung kaibigan kong Chinese. Ang sabi niya, ikaw, Jamin, ikaw ganda babae, ikaw talino, pero para ikaw hindi iyak. Huwag ikaw kinig, lalaki, ganda, salita, dahil iba, doon siya dislasya. Kinig siya, puro maganda, salita. No? Ibig sabihin, kapag meron palang mga magaganda na mga ino-offer sa atin, huwag natin i-grab, kung di pag-isipan muna natin anong magiging kahinatnan. Kasi gawain ni Satanas yan, yung lahat ng magaganda, matatamis, sasabihin niya sa iyo para makuha niyang loob mo. After niyan, kwidaw ka lang.
yung magagandang salita na pala na yun ay pambitag lang pala sa'yo yan. Yan po ang nangyayari sa ating mga ibang mga kababayan. No? Masyado silang nalasing sa implementasyon na mayroon na daw mga kapirahan. No? Mayroon na daw mga kapirahan at ayun ang mga hinayupak. No? Na monitor ngayon ni Lidimin yan. May mga iilan na tumakbo na ito ay nasa likod sa kanila ay taga-ibang bansa. At kapag sila ay manalo, no? Kontrolado sila ng batas ng ibang bansa, hindi batas ng atin dito. Kaya ang nangyari, Pilipino, kapwa Pilipino, ipagkalulo. Di niyo ba nagets yan? Hindi niyo na bagets. Tapos mayroong taga-ibang bansa na sasabihin, kunwari, nakipagsimpati no, sa ating kababayan. Halimbawa na lang, kay former President Digong, may ibang bansa na kunwari, he is my friend, he is a good friend of mine, blah blah blah, kunwari concern, makipaggira, makipaglaban, pero ang mga hinayupak, sila rin pala ang mga nasa likod para sa bagay na yan. Kunwari, labanan ang mga kahayupan, pero kung tutusin, mas sila ang mga hayop dahil sa mga pag-uugali lang mapangimbabaw, mapagkunwari. No? Ganon sila. Mahal, dati ka nang nagkaganyan. Okay? Bibili tayo mamaya ng sabon. Okay? So, hindi ko alam kung ano ang mayroon. Oy, siya nga pala, mayroon ako ibabahagi sa inyo. Okay? Alam nyo ba na mag-ingat kayo ha kasi mayroong mga vampira. Ito in the real life ha, hindi to joking. Merong mga Dracula paggabi. Hindi ko lang alam kung naranasan. Dahil si Lidimin, naranasan ko to nung nakaraan. Dracula. Gusto kong kagatin. Kaso, ang nangyari, oy, hindi ito, hindi ito imaginasyon. In the real life po. No, in the real life po, believe me or not. Sinabi ko naman sa inyo na ito bang mga nangyayari sa atin, mga kaguluhan, pero ito ay indikasyon ng redemption. Okay? Tunay na redemption. Kasi ang redemption ay hindi lang po ito tungkol sa material na bagay, but also in the spiritual. Okay, liliwanagin ko. Mag-ingat kayo dahil si Lidimin mismo ay naka-experience na inatake ako ng Dracula. Inatake ako ng vampira. Pero sad to say, I'm so sorry. Kaya yung nakakita sa ma'am, na-curious talaga siya. Talagang tawa. Kahit anong decline ko, siguro napaka-importante nito. So, kahit anong decline ko, sinagot ko siya. Ano ba problema mo? Sabi ko lang gano'n, nag-FB live ako. Sabi niya, ma'am, hindi ako mapakali. Sabi ko, bakit? Ma'am, may nakikita talaga ako, ma'am. So, sabi ko, ano man ang nakita mo sa akin? Tumahimik ka na lang. So, in the other day, ayun na, inatake ako ng Dracula. Inatake ako ng vampira. Ang asawa ko, tulog na tulog. Nag-fight kami ng vampira. Sad to say, I'm so sorry, vampira. Dahil si Lidimin ay isa rin namang vampira. Si Lidimin ay isa lang din namang vampira. Pero katulad ng sinasabi ko, kung noon sinabi ko Marcos versus Marcos mag-aaway, nangyari yan. Alam nyo yan. Duterte versus Duterte, mag-aaway ang mga yan. Nag-umpisa na nga yan eh. Kunwari pa kayo, wala kayong maililihim sa akin. Ngayon, katulad ng sinasabi ko, yes, dinideklara ko yan. Si Lidimin ay may lahing vampira. So, ibig sabihin, sabi nila, vampira, hindi daw pwede masikatan ng araw. I'm so sorry kasi, mas naman kasi yung dugo ng hindi pagiging vampira. Pero, sabi nga nila, minsan, di ba, pag ang isang tao, sabi nila, palibasa kasi, nagmana ka sa tatay mo. So, ibig sabihin, mayroong dugong nananalatay sa iyo, sa iyong pagkatao. So, noong nakaraang araw, inatake si Lidimin ng vampira. Hindi ko pala ito nabahagi sa inyo. Guys, hindi ito joke ha, hindi ito joke. Kaya mag-ingat kayo dahil may mga vampira na, may mga vampira.
may mga vampira. Inatake ako ng vampira, kaso hindi siya umubra kasi vampira kasi din si Lidimen. Kaya ang nangyari, nagkagatan kaming dalawa. Yun nga lang, mas matalim ang ngipin ko. Naalala ko noon. Naalala ko noon, siguro mga edad ako, anong edad ko noon? Nagtataka ako kasi, kinagat ako ng aso. Ngayon, dahil noong panahon kasi, di ba malayo ang mga hospital, itong area kasi namin dito sa Jensan, iba ang mga tao noon, master. Ilang kilometro, no? Kahit doon ka sa kabilang baryo, kasi dito wala pa ito masyadong mga tao dito, ilan lang bahay dito eh. Mga bilaan talaga, alam niyo sa totoo lang, mga bilaan ng mga original dito. Ngayon, pag tinanong mo doon sa kabilang baryo, kilala mo, halimbawa, kilala mo si Master Yama. Ah, si Master Yama, hindi yan dito na baryo, doon yan sa kabilang baryo. Ganun ho ang mga tao noon. Pero ngayon, kahit kapitbahay mo, hindi mo kilala at hindi ka rin kilala. Iba ho talaga ang kalakaran noon kaysa ngayon, tama? Kaya nga, kasi dito sa amin, dito, ang paligid namin, kotonan. Ibig sabihin ho, ang tanim ho dito, koton. Yung bulak, yan po, yun ang katotohanan. Kaya, argodon kung tatawagin. Kaya ako dito, meron isang mayabang na kapitbahay, binaranggay ako at tatanungin ako, bakit taga-saan ka ba talaga? Ay, lintian. Kaya napahiya siya sa akin. Tatanungin mo ako kung taga-saan ako, dito ako lumaki. Kasi nga, after my graduation, umalis ako, pumunta ako ng Maynila, 21 years bago ako nakabalik dito sa amin. Yun yung life. But anyway, speaking of vampira, hindi po ako nagbibiro, ha? Kaya mag-ingat kayo, no? Nagkataon lang na inatake ako ng vampira, no? Hay nako, sayang, pogi pa naman siya. Kaso hindi siya umubrang. Oy, hindi basta-basta yan ha, mga vampira, hindi basta-basta. Mga vampira is malalakas. No? Malalakas ho ang vampira. Meron po silang angking galing ng lakas. No? Kaya, nung naglaban kami ng vampira, nakita kong asawa ko, tulog na tulog. Malo. Mahal. Kaya pala, Master, alam mo ba na bago namatay si Ama, na naginip ako na yung, nandyan, yung Chris, pinapabaid sa akin, pinapahasa sa akin. Sabi ko, bakit kaya pinapahasa sa akin ito? Siguro kulang na lang sasabihin, ipagtanggol mo ang anak ko pag may mga api. Charot! Baliktad ng panahon. Ay, Diyos ko. Hindi po joke yan. But anyway, mga mahal kong kapatid, hindi po ako nagjo-joke sa inyo. Baka hindi nyo namamalayan na itong mga nangyayari sa atin, yung mga kapwa natin, na nakita natin mga nagiging masama sila, mga nasasaniban po yan ng mga bad spirit, okay? Ang kaaway po natin ay ang mga masasamang espiritu, mga masasamang elemento na sumasa kanila, okay? Kaya kayo na mga sinasabi ninyo na kayo ay mga espiritual, ay nako, sorry ha, pero hindi ko maiwasan itong ibahagi. Sinabihan ako ng Diablo. So, meron kasi isang bagay na challenge. So, to make the story short, ang sabi ko, paano kapag magawa ko ang isang bagay na yan? Sabi niya, kilalanin kita na ikaw ay alagad ng Diyos. So, sabi ko, paano kung hindi yan ang gusto ko? So, sabi niya, ano palang gusto mo mangyari? Ang sabi ko, sambahin mo ang aking Diyos na siyang nagsugo sa akin. Ang sabi niya, sino yung Diyos mo? Ito po yung katotohanan. Ako ay sinasabi ko, nag-iisang Alpha Power Omega. Ang Diyos ko po ay ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Yan po ang Diyos ko kasi wala namang ibang Diyos. Okay? At pag sinabi natin ganyan, okay, maalala ko, naalala niyo ba nung isang araw na sinabi ko, mayroon akong iba-vlog sa inyo tungkol sa ng Muslim. Kasi na-appreciate ko naman yung isang kapatid na
hinihikayat niya ako ng magbalik Islam daw kuno. Ang sabi ko, for me, mawalang galang sa mga kapatid na Muslim. Ito ang gusto kong ipabatid sa inyo. Bakit tatawagin na balik Islam? Sa akin lang ha, katulad sa akin. Sabihin man natin na ang nagpalaki sa akin ay Maranao tribe, na natuklasan ko naman talaga in my real life that hindi talaga nila ako pamilya kasi duman ako sa DNA without their knowing, pero whatever it is, sila ang kinagisnan kong tunay na pamilya, whatever it is. So dito tayo sa pagiging Islam. Ang sabi ng isang kapatid, magbalik Islam ka. Sabi ko, hindi ko kailangan magbalik Islam. Why? Religion ang pinag-uusapan. Religion, bakit kailangan sabihin na magbalik Islam? Ibig sabihin, ang gusto nyong ipahiwatig is about religion. Hindi pa pwedeng sabihin na magbalik kay Allah, magbalik loob kay Allah. Kasi pag sinabing balik Islam, syempre nandun yung identity na bumalikas, kasi Islam is a religion, okay? Pero parang sa Christian lang yan, magbalik loob sa Panginoon. Kaya sinabihan ko yung isang kapatid, kaya hindi siya nakaimik sa akin. Bagamat sabihin man natin mag-ano man ako doon, hindi ko hahayaan na sasabihin sa akin na ako'y isang balik Islam. Kasi religion ang pag-uusapan pag yun ang sasabihin. Sa halip, magbalik loob kay Allah. Okay? Kasi ang pinag-usapan natin dito, yung pagbabalik mo ay yung relasyon mo sa Panginoon, hindi sa religion. Okay? Kasi if we are talking about religion, whatever religion, yan ang nagiging daan na tayo ay magkabahagi-bahagi dahil sa religion na yan. Okay? So, anyway, halo-halo na ang mininsahe ko sa inyo, but this morning, wala po akong ibang gustong i-emphasize sa inyo. Whatever your religion, whatever po yung pananampalataya ninyo, ingatan nyo lang po na hindi kayo malinlang, hindi maagaw, no? Ingatan ninyo na mga ilawan sa inyong mga ulo ay hindi po kayo mapatayan or maalisan ng langis. Ano yung langis na sinasabi? Yung liwanag, no? Kasi ho, marami na rin din po ang mga nagiging backslider dahil sa nangyayari na mga bagay-bagay. Kaya ito yung sinasabi sa propesya, ano ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig sa Diyos? Kahirapan ba, kabiguan, kapighatian, or kamatayan? Kaya sa mga bagay na yan, kahit sabihan ninyo ako na yung iba dyan na nami-misinterpret ninyo ako, jablo ako, kulto ako, alam nyo kung sino pang nagsasabi ng ganyan? Mag-ingat kayo sa mga taong ganyan, baka sila pang hindi dapat tularan, no? So, at this morning, Comelec, who am I para magpaalala sa inyo? Ayan na ang mga, ayan na. Who am I para magpaalala sa inyo? Ang ginagawa ko ay pagpapaalala, hindi para himukin ang bawat isa, no? Na mag-rebuild tayo sa ating pamahalaan, no? Mas maganda kasi ang Comelec, sabihin nila ang totoo para mapagtulungan natin hanapan ng tamang solusyon ang sitwasyon. Hindi para mas palalain pa ang mga sitwasyon. Okay? Sana Comelec, nasa inyo yan, no? Kayo pa rin ang gagawa ng inyong kapalaran. Because as I know, nako, talaga lang naman, ngayon, kapwa ko, mga Maharlikano, hindi niyo ba naisip, ano na ba pala ang nangyayari sa atin? Tayo ba ay nasa ilalim pa rin
ng batas natin o batas na ng ibang bansa ang umiiral sa atin at how come na nangyayari ito sa atin? Naalala ko ang kasabihan o naalala ko ang sinabi ng ating, kung tutuusin, hero, no, si General Miguel Malvar. Nawa ang mga pinaglalaban ng ating mga kaninunuan ay hindi ito masayang. Okay? Kasi sa nangyari ngayon, nilamon tayo ng sistema, no? Nilamon tayo ng sistema na makaano lang ng ibang lahi ay ang halos sa ating ibang kababayan nagbabaw kasi no? So nilamon tayo ng sistema sa pamamagitan ng mga commodities. Pinapaniwala kayo na may release. Pinapaniwala kayo, no, na may mga release, pero ang tutuusin, nilalason ang mga utak ninyo upang ang inyong sympathy at ang inyong magiging loyalty ay nasa kanila. Kaya I'm so sorry ha, kaya kagahapon sinabihan ko ang kapatid, paano mo nagiging boss? Prangkahan. Paano mo masasabi sa akin na nagiging or boss mo si Donald Trump? Okay? Ito, prangkahan to. So, sabi ko sa kanya, paano mo matawag na boss natin si Donald Trump? Samantala, kahit sabihin nila na napakaraming lang ginto, ang mga kagintuan na yan ay galing pa rin yan dito sa atin sa Pilipinas. Ang sagot niya, tama ka kasi tayo ang funder. Tayo pala ang funder, so bakit nagiging alipin ka? Bakit ka nagpapakalipin sa kanila? Alam mo pala na yung mga bagay na nandyan sa kalais sa atin. At paano nangyari na napunta sa kanila? Dahil po yan sa ating mga kababayan na nilamon ng sistema dahil napaniwala sila na yung mga trade na yan, no? Master? Na naglabas ng mga metal, naglabas ng mga backup at ititrade ko, no? Kaya sabi ko, nalala ko, no? Pangalanan na nga natin ito, Master. One of the behind programmer of QFS, the Quantum Financial System. Yan po ay na-meet namin and nakita namin, no? So, yung nangyari kasi is to reveal us what is the truth behind. Tama? So, ang mga metal, may mga kapatid tayong mga keeper naglabas ng metal. Pinapaniwala na mag-release, mabayaran, trade, but until now, nagkasala lang ang ating mga keeper. Why? Ang inilabas nilang metal hanggang ngayon, maging sila ay walang natatanggap. So, anong nangyari? Kaya ito po ang ibig kong sabihin, nawa sa kuko ng agila, lahat ay makalaya. Ha? Mga keepers, anong nangyari sa inyo? Ito lang sasabihin ko, ha? Ano ba ang sinabi sa inyo? Antayin ang lilitaw. Ang iba, naging lahi na ni Taksilwanatan. No? Dahil siguro sa gutom, naiintindihan ko yon, pero hindi nyo na naisip kung ano ang magiging kahinatnan ng lahat. Hindi lang, no, ang kinabukasan ng ibang kapwa ninyong mahalikano ang inilagay ninyo sa alanganin, maging ang inyong mga kaapu-apuhan ay inilagay ninyo sa alanganin. Ito na yung resulta. The damage is done. Kaya, sa pagkakataon na ito na merong nakaupo ng panibagong pinakamataas na antas ng leader ng isang sikta, asahan ninyo, diyan magkakaalaman ang lahat kung sino ba talaga ang tunay na Antichrist. Ha? Sino ba talaga? Alam nyo, baka hindi nyo namamalayan,
Yung mga magagandang bagay na nakikita ninyo na akala nyo ikakabuti ninyo, pero yan pala ikakapahamak ninyo habang buhay. O maging sa kabilang buhay. Na? Kaya itong eleksyon ko no, na kung tutuusin, napakasagrado po kung tutuusin ang sinasabing eleksyon. Napakasagrado. Kaso, hindi ho eleksyon. Kasi pag sinabi nating eleksyon, natural, buong sangkatauhan yan, pero hindi ho eleksyon ang nangyayari eh. Seleksyon ng mga nakaupo na kung gusto nilang sino iupo nila dyan, kaya nandun yung pag ibinuto si Juan, si Pedro ang lalabas. Ngayon, sabi ko nga, idadaan ko kayo sa isang awitin. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, gusto ko kape, lahat ay gusto ko. Sinong sasali sa larong ito? Ang magkamali ay kukurutin ko. Ayan. Sa ginawa ninyo, na mga laro ninyo, nakisali na rin si Lidimin sa laro ninyo. Pero isang laro na hindi tayo ang mapaglaruan. Okay? Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Mga kapatid, hindi basta-bastang fight ito. No? Ako, hindi man ako magtaka tatanungin, what is my credibility? Bakit sino ba yan si Lidimin? Sino ba yan? No? Fake yan. Hindi totoo yan. Jablo yan. Kulto yan. Hindi na ho ako magtaka. Isa panahon nga ni Jesus Christ, si Jesus Christ nga mismo, sarili niyang bayan, hindi nga siya tanggap eh. No? Kaya ako, hindi rin ako magtaka. Nangyari nga kay Jesus Christ, sa akin pa kaya. Pero, ngunit, subalit, datapwat. No? Katulad ba sa panahon ni Jesus Christ, hinahanap nila ang tunay na Misaya. Huli na, dahil yung Misaya na hinahanap nila, ayun, ipinako nila. O ngayon, sinong Antichrist sa atin? Mag-isip nga kayo. Alalahanin niyo, Lidimin, wala akong tinayong sikta ng simbahan. Wala akong organisasyon. No, wala. Kaya yung sinasabi sa akin na, ma'am, kailangan ba may organisasyon? Wala akong organisasyon. Isa lang naman ang ini-emphasize ko sa inyo. Walang anumang organisasyon, foundation, ang inaaniban ni Lidimin. Tayo nakikipag-usap. Siyempre, kailangan natin yan, makipag-usap tayo sa kapwa. Ang sinusulong ko sa inyo, kahit ano man ang paniniwala at pananampalataya ninyo, yung relasyon natin kay God. Kasi marami din ang, katulad ba ngayon ba, kaya itong politiko sa amin, na tumatakbo dito, hindi na uubra ang hallelujah, praise the Lord mo dong. Bakit? Bentang-benta na yan, napakinabangan nyo na yan, pero nakikita sa mga gawa ninyo, ang mga pagiging mga mapaglinlang ninyo sa kapwa, ang pagiging pandaraya ninyo ng damdamin ng inyong kapwa. Hindi na uubra dong ang hallelujah, praise the Lord mo dong. No? Namulat na ang marami dito sa Jinsandong. Ako nang nagsasabi, kaya makikita natin yan. Gamitin mo na ang kahuli-hulihang sintabo mo. No? Tingnan natin kung uubra pa kayo. Ha? Kaya, sad to say, I'm so sorry na lang sa iba. No? Magagaling magsalita, pero sa gawa, wala naman talaga. Doon, yung about sa Panginoon, no? Eh, meron isa, bakit ito? Magamit ka rin naman ng Biblia eh. Natural, anong gusto mong gagawin ko? Anong gusto mong gamitin ko? No? Anong gusto mong gagamitin ko? Yung sa iyo? Yung sa iyong, ano? Kaya ngayon, kung napansin ninyo, social media, no? Mga espiritual, no? Naglaban-laban na rin. Kaya gustong-gusto ko itong eksena na ito, Master. Pero para po sa inyong lahat dyan, sikapin ninyo na hindi kayo madaya. No? Palala ng palala, iiral po, mangingibabaw po ngayon ang kapangyarihan ng kadiliman. Ako na ho ang nagsasabi. Pero, ngunit, subalit datapwat. Yan naman po ay isang napakalaking pasasalamatan natin dahil
diyan naman po maghahari ang liwanag sa atin. Bakit? Sa kadiliman na yan. Natural, ikaw tao ba, kung madilim ang paligid mo, hindi ka ba maghanap ng liwanag? Siyempre maghanap ka ng liwanag. Hindi ka makakita. Ganun po ang ibig kong sabihin. Yung mga salita ba nilidimin, intindihin ninyo, hindi yung puro kay panghuhusga, diablo ka, kulto ka, ha? Pag sure mo dira, oy, ha? Wag ho kayong maniwala na sasabihin that G-Sara ay nag-activate na. Wala pa pong nag-activate. Wala hong nag-activate. Dahil ang tunay na activation, kasaganaan nating lahat, hindi kasaganaan ng isang bansa lang. Ha? Kaya galit ka pag sinabi kong purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Galit ka sa akin ng pasimple. Dahil nagpakilala ka kasing ikaw si Jesus Christ. Yan ang mga tunay na anti-Christ. Mga nagpakilalang sila si Jesus Christ. Wala pa pong nag-green signal. Wag ho kayong maniwala. No? Ang ginagawa nila, ito ay mga propaganda para ang iba nating mga kababayan mahimok at mabulag nila. Kaya ang iba nating mga kababayan kayang ipagkalulo ang sarili nila kapwa Pilipino o kapwa Maharlikano dahil lang sa mga pagpapaniwala sa kanila ng ibang bansa. Na sila ay nag-i-implement na kuno ng G-Sara. Pangalanan ko yan. Anong sinabi? We are waiting for the green signal again. Wag ho kayong maniwala na nag-green signal again na po yan. No? Kaya, ang sabi, nandito ang Pentagon. So what? So what kung nandito ang Pentagon? No? Pero, hindi niyo ba na-notice? Kaya ang sarili nating kapwa Maharlikano, ganun, pinagplanuhan, sinabi ko naman kasi sa inyo pinagplanuhan ng maigi. No? Paano makaka-enter yan dito sa atin kung wala silang mga kapwa natin na kausap nila, aber? Diba? Kaya sambayanan, nasa inyo na yan. No? Meron akong itatanong sa inyo. Sino ang mas pipiliin ninyo? Kasi, ito tapatan tayo. Sino ang mas piliin ninyo? Ang mataas na pinag-aralan na punong-puno, no, punong-puno ng mayroong alam sa batas. Pero yung may alam sa batas, sila nga mismo sa Senado, hindi nga sila nagkakaintindihan. Puro yan may alam sa batas, pero sila mismo ay nagkakagulo at hindi nagkakaintindihan. O yung walang pinag-aralan, ngunit may kababaan ng loob at pantay-pantay ang pagkikilala sa bawat isa. Nasubraan po ang ating mga kapatid ngayon. Sobrang talino, ang daming alam ng batas. No? Kaya sa sobrang alam ng batas, ang taong bayan ang nauutas dahil sila mismo na mga nandyan sa ating pamahalaan sa gobyerno sa sobrang alam ng batas. No? Hindi na nagiging patas sa sobrang alam nila ng batas. Kaya ang nauutas ay ang taong bayan. Nagets nyo bang ibig kong sabihin? Ganon ang nangyayari sa atin. Kaya mga mahal kong kapatid, mag-ingat kayo Kung pwede lang, mga senior citizen, kung pwede lang sana, no? Dapat noon pa ito naisip ng iba Hindi na dapat yan, no? Kailangan pa bang magsakripisyo ang mga senior citizen para pumunta sa mga presinto para lang bumoto sa inyo? Di ba kayo nga ang mga nakaupo sabi niyong serbisyo? No? Pag may kailangan ng ating mga mahal na mga kababayan na mga senior, kailangan pang pumila ng katakot-takot, mabuti na lang at mayroon din diyang, no? Na nagpaumpisa, pasintabi kasi hindi ako butante ng Makati, pero in fairness sa mga binay,
Sila ang kauna-unahan, no? Sa henerasyon natin ngayon, sila ang kauna-unahan nag-implement, no? Kaya believe ako diyan sa Makati na ang mga senior hindi na kailangan magpila dahil pag may kailangan ng mga gamot, door to door yan. Tapos sinundan ito ng aming mahal na butihin dyan na mayor yan, dyan sa Pasig. No? Kaya naalala ko yung kapitbahay namin, meron siyang anak na special child. Sabi ko, ano ba ito? No? So, door to door yan, pinapahatid yan. No? Hindi yung katulad ng iba na, Diyos ko Lord, kailangan pang mag-antos ba? No? So, mga mahal kong kapatid, tandaan yung pagmumuka ni Lidimin na sinasabihan ng iba ng kulto, jablo. Huwag kayong mag-alala. Ang pagiging jablo ko na sinasabi ninyo, sa araw ng kadiliman, mas makilala ninyo ang tunay na jablo. No? At sinisigurado ko yan sa inyo. Walang pinagkaiba yan doon sa nangyari sa akin. Inatake ako ng vampire. No? Hindi ito katang-isip ha, hindi ito panaginip, totoo ito. No? Kaya lang, nagkamali ang vampira sa pag-atake sa akin. Dahil hindi niya naamoy ang dugo ko. Vampira din si Lidimin. Yun nga lang. Mas matalim ang ngipin ko, sorry. Oh, kumusta ka na? Ah? Mukhang namatay ka yata. Habang naglalaban kami, ang asawa ko tulog na tulog. Ang nabutan lang ng asawa ko, yung pusa na umiiyak. Hay, tama ang ating kapatid na dating Vice Presidente Leni Robredo. Ang Pilipinas ay punong-puno ng kababalaghan. Totoo po yun. So, sa lahat na magre-recommenda dyan, simple lang. Huwag nyo kung kasi sa dami ho ng aking ginagawa, para po hindi tayo paulit-ulit ng trabaho. Binigyan ko na kayo ng instruction, sundin nyo na lang. No? Para hindi po tayo maligaw, para hindi po kami din magkamali. Okay? So, katulad ng sinasabi ko, wala po kaming hinihingi ni piso at wala rin po kaming hinihingi ng anumang posisyon kung sakasakali man. Okay? Huwag kayong mag-alala, no? Magkakaalaman yan, pero ako sa totoo lang, kahit papaano, kasi yung mga taga-Comelec, hindi lang kasi sila maamin-amin. Kasi alam nyo, pag pride talaga ang tao, no? Pag umiiral talagang pride, hindi lang nila maamin-amin sa madlang people na dyan talaga ay mayroon pang kulang, no? Yung nakita kong sinasabing hash codes, tininan ko sa system, ako po, maling-mali po yun. Kay kung tama yung hash codes na sinasabing ibinigay, o di sana, wala sanang nangyari na pag ibinuto si Juan, si Pedro ang lalabas. Hindi kasi tama no? No, mga mahal kong kapatid. So, anyway, ilusiin yung lahat. Natatawa ako sa sarili ko. Sabi ko, nung nakaraang pag-vlog ko, baka hindi mo na ako makita niyo vlog. Kasi, in fairness and thank you so much talaga. Kapag ilang araw hindi ako nagba-vlog, tagtad na po ako ng message. Ma'am, na-miss namin yung vlog mo. Ma'am, anong update? Ma'am, bakit ganon-ganon, no? So, nakakataba ng puso. Kaya ako na rin po ang nagsasabi na, ang sabi ko sa inyo nung nakaraang vlog ko, na baka hindi pa, or hindi ako makapag-vlog kasi bibisita ako sa ibang mundo at sa kalawakan. Kaso, ang nangyari, na-surprise ako dahil ako ang binisita at ako ang gustong, alam mo na, hindi nakapag-anta ng fight o yan tuloy na pala mo. Para sa iba, nabubuang na to si Lidimin. Pero para sa akin, hindi po ako nabubuang. Normal po ako. Hindi ka kasi nakapag-antay. Kayo ba? Ako na nga, diniklar ako na nga, magpapaalam na ako ha, hindi mo na ako mag-vlog.
Hindi ka nakapag-antay. Di dapat doon tayo sa somewhere na kung talagang fight. O akala mo kasi, isusurpresa mo ako, maisahan mo ako, ayan tuloy. No? O, ikaw tuloy ngayon na mas matalas. Tuloy. Minsan yung asawa ko, nahuli ko siya, no? Tulog ako, nakahigahan, nakita ko siya na tinititigan niya ako. Bakit ganyan ka? Kasi maging siya, may mga napapansin siya. Sabi ko lang sa kanya, huwag kang mag-alala, asawa ko, no? Silidimin lang to. Minsan binibiro kong asawa ko, mamahalin mo pa kaya ako pag makita mo ako? Makita mo ako na magbabago ang aking image. Natawa ko sa asawa ko. Kaya minsan sinasabihan ko ng asawa ko, hindi ako normal. Abnormal ako. Ang ay, Diyos ko. Alam nyo kasi, papunta na kasi tayo sa ibang dimension. Kaya, kayo na mga followers ko, dinadahan-dahan ko lang kayo pagpapaintindi. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ng iilan, ma'am, baka hindi mo na kami makilala, ma'am, ha? Pag oras ng implementation, pag nandyan ka sa... Ang sabi ko naman, kayong lahat ay makikilala ko. No? Lalo na yung mga alam ko naging tapat sa akin. Pero ang totoo niyan, ngayon pa lang, ako nang nagsasabi, baka kayo ang hindi makakakilala sa akin. Okay? So, darating yan, mga mahal kong kapatid, darating yan. Pero, ngayon pa lang, pinaghahandaan ko na talagang sarili ko sa araw na ito. Okay? Kasi, ang nakikita lang kasi ng tao, ay yung mga bagay na magaganda. Pero yung mga pangit na bagay ay hindi nila nakikita. Na yung pangit na bagay na pala na yon, kung wala yon, ay wala rin naman magandang bagay. So to make the story short, negative plus positive turns to balance. Turns to equals. Okay? So, mga mahal kong kapatid, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Magmahalan ang bawat pamilya. Magpakatatag kayo. Dahil ang kadiliman sa ayaw at sa gusto, maghahari ang kadiliman na yan. Ngunit subalit datapwat, panandalian lamang. Okay? Isa lang proseso yan para lahat tayo maging ako. No? Ay sasalain talaga. Okay? To purify every one of us. Okay? 'Di ba kapag may mga sino naka-experience nito, mga magkakapitbahay, no, nagbabaranggayan, tapos biglang may dumating na dilubyo. So sino pa rin ang nagtutulungan? Mga kapitbahay. Kaya dapat ang mga magkakapitbahay ay magmahalan. Okay? So isang mapagpalang magandang araw po sa inyong lahat. Comelec, sana mapag-isipan ninyo ito. Okay? Sana pag-isipan ninyo kaya nasa huli ang pagsisisi. Okay? So, syukara hilafra. Dahil siya na hilafra iarasan sa naira kora hilafri yakantan. Kuri ihaya santanan. Nayarawon tayo siya lead hayarawan siya. Nawa ang espiritu ng kaunawaan, kaliwanagan, katotohanan at katarungan ay iiral sa ating lahat.